ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, Dos Compañeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Compañeras at ako po ang makakasama ninyo hanggang 7:30 ng gabi. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. Kumusta na po ang Mindanao area, ang mga nilindol dyan? Sana po ay ligtas kayo. Wala pa tayong final na report patungkol doon sa mga nasira, kung may casualty ba dyan sa nangyaring lindol, particularly sa Mindanao. Ibinaba po ng PhilVox ang magnitude 7.2 na lindol sa Sarangani kaninang hapon at ginawa na itong magnitude 6.8. Ayon po sa PhilVox, na alas 4:14 nang tumama ang malakas na lindol na naging dahilan ng mga nagbagsakang debris mula sa kisame ng ilang mall sa Jansan at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Nakita rin sa mga kumakalat na video sa social media ang bumagsak na crane mula sa itinatayong gusali sa Davao City. Natukoy po ang epicenter ng lindol sa mismong karagatan sa layong 34 kilometers sa hilagang kanluran ng Sarangani. Tectonic daw po ang pinagmula ng lindol sa lalim na 72 kilometers. Naramdaman po ang lindol sa lakas na intensity 6 sa Kiamba, Sarangani, Pulumulok, South Cotabato. Gayon din sa General Santos City, intensity 5, Pantukan, Davao de Oro. Gayon din sa City of Tagum, Davao del Norte, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Alabel, Maasim, and Malungon sa Sarangani, Banga, Lake Cebu, Tampakan and Tupi sa South Cotabato at City of Tacurong, Sultan Kudarat. Intensity 4 sa City of Zamboanga, Magsaysay, Davao del Sur, City of Davao, Banisilan, at sa Kabakan and City of Kitabawan sa Cotabato, Malapatan, Sarangani, Coronadal City sa Norala and Santo Niño, South Cotabato. Ayan, so mahaba-haba po yung mga listahan napakaraming mga lugar talaga naapektuhan, pero sana po ay ligtas kayo. Anyway, nagbabala po ang PhilVox na malalakas na aftershocks matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Walang naitalang mga namatay o kaya ay nasaktan o nasugatan sa malakas na pagyanig, samantala nakaranas naman ng malawakang power outage ang General Santos City at Sultan Kudarat kasunod ng malakas na lindol batay sa report na inilabas ng NDRRMC. Dos Compañeras. Kayo po ay mag-iingat I'm sure meron pang mararamdaman ng mga pagyanig dyan, kaya doble ingat po. Kung halimbawa po yung inyong mga lugar ay inyong mga struktura, kung nasaan kayo, building, gusali, kung nasaan kayo ay meron pong mga crack or damage dahil sa lindol, ay usap lamang po ipa-check nyo po muna sa mga capable or competent na mag-check nito para matiyak ang inyong safety o kaligtasan. Dos Compañeras. Para po sa mga nandito sa Luzon at sa Visayas na hindi naman nakanaramdaman ng lindol, relax lang po kayo at ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa particular na doon sa Cotabato, sa General Santos City, sa Davao at sa Zamboanga. Dos Compañeras. Anyway, from time to time po bagaman at meron tayong topic na ibibigay tayo tonight, tungkol po ito sa annulment, dahil meron pong nagtanong nung isang araw tungkol doon sa kung pwede daw ba na maging ground for annulment kung baog o hindi magkakaanak ang asawa. Yan po ang ating tatalakayin tonight. Dos Compañeras. Although, from time to time ay tatanggap po tayo ng mga reports mula sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na dyan sa General Santos City, sa Mindanao, ibang areas ng Mindanao, at syempre kung may manggagaling na ulat mula sa NDRRMC para po sa update, kaugnay pa rin po sa nangyaring lindol kaninang alas 4:14 ng hapon. Dos Compañeras. Again, ingat-ingat po tayo At kapag ka nakaramdam ng pagyanig at
syempre, alam na, you know the drill. Duck, cover, and hold. Yan. Lahat po ng airport sa Lakay. May mga airport na hindi muna lahat ng airport daw po naman ay safe. Pero may mga cancellations ba, Lakay? At ang report na yan ay makukuha natin mula kay RH6 Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, magandang gabi sa'yo. Yes, Attorney Rina, kasalukuyang nag-a-assess ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga paliparan na pinapatakbo nito sa mga bahagi ng niyanig ng malakas na lindol ngayong hapon, lalo na dyan sa Davao Occidental. Sa report ng General Santos Airport Manager na si Joel Gavina, ang terminal building sa General Santos Airport ay nagtamo ng minor damages, gaya ng mga hairline crack na nakita sa mga column ng airport, at maging ang control tower ay meron din ang mga nakapag-facilitate pa ng departure ng dalawang commercial flight matapos yung lindol, at lahat ng mga pasahero at empleyado naman ito ay accounted at ligtas. Wala namang naitalang nasugatan sa loob ng General Santos Airport nang mangyari ang malaki na pagyanig. Samantala sa Davao International Airport, sa Cotabato Airport at sa Mati Airport na nag-report naman na walang damages sa kanilang facility, ay nag-ooperate ito ng normal ngayon, at ito'y batay na rin sa ginawang assessment ni Davao Airport Area Manager Engineer Rex Osena, at naturang mag-assessment ay pinadala sa kanilang hepe na si Kaap Director General Captain Manuel Tamayo. Kung kahit batay na rin doon sa patakaran ng Kaap na kapag nakaranas ng gantong lindol, kaya garang sinecheck yung mga runway at maging pasilidad para sa ligtas na paggamit ng mga paliparan. So far, sa kasulkuyan, batay sa report ng Kaap Operation Center at ng airport safety offices ng naturang ahensya, ay maayos yung operasyon ng naturang mga paliparan, bukod lamang doon sa minor damages na naitala sa Jensen airport sa kasalukuyan. Pero these are H News. Pero Sherwin, wala nang flight cancellations? Wala namang iniulat pa na flight cancellation or mga epekto sa nakalinya sa kailangan mga flight sa maghapon na ito kanina, yung nangyari lindol, at yung bukas na mga flight ay nakaschedule din. So far, maganda at operational at may operationability yung mga pelotara na nakaranas ng malakas na pagyan kanina sa Mindanao region. Yan ang H News. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa distribution, sama-sama tayo Pilipino. Dos Compañeras. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Bata Alfaro. Para sa may mga flight pa po papunta sa Mindanao o dun sa mga areas na apektado ng lindol, bagamat po at sinasabing walang flight cancellations, maganda rin po before you leave the house, i-double check po ninyo sa kung anumang airline ang inyong kayo nakabook. Yan. So anyway, again, from time to time ay tatanggap po tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan, especially sa mga kasamahan natin sa Mindanao. So stay safe everyone. Ngayon, tatalakayin po natin ang ating topic, ground for annulment ba kung baog o hindi magkaanak ang inyong asawa. Dos Compañeras. At syempre, meron din po tayong DZRH Malakas promo tonight. Dahil ang ating, ibibigay ko na para makapaghanda at para hindi na rin ninyo ako tatanungin. So hanggang ilang taon, pwedeng isampa ang annulment ng action for annulment of marriage kung hindi kayang mag-perform sa kama ng inyong asawa. Dos Compañeras. It follows then, na kung hindi kayang mag-perform ng inyong asawa sa kama, ay maari po kayong makipaghiwalay dito at hindi basta legal separation, kundi annulment of marriage. Anong ibig sabihin nito? Annulment ay ibig pong sabihin, papawalang bisa ang inyong kasal dahil hindi kayang mag-perform physically ng inyong asawa, Pero lilinawin po natin yan kung ano lang ang sinasaklaw nito, dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay pwede itong maging ground
for annulment of marriage. Dos Compañeras. Kapag ka po sinabing annulment of marriage, ibig pong sabihin valid until annulled. Anong ibig sabihin nito? May mga diferensya lang, kaya pwedeng pawalang visa, pwedeng ipa-terminate. Pero kakailanganin pa rin po na kayo ay pumunta sa korte para maipaputol ang inyong kasal. Dos Compañeras. So ang tanong, attorney, kapag kabaog nga ba, pwede nga bang magpaanal? The answer is no. Ang baog, yung hindi pagkakaroon ng anak or kumbaga ay walang kakayahan na mag-anak dahil, well, kung ano man ang diferensya, no, ibig sabihin ay merong sterility or infertility, hindi nagpo-produce ng enough sperm, no, para o kaya yung sperm ay hindi nagfa-function ng maayos. Hindi po ito ground para sa annulment of marriage. Pero kung halimbawa naman po merong physical incapacity to consummate the marriage, ibig sabihin walang kakayanan na makipagtalik o hindi tumatayo o kaya ay walang butas, pasensya na kayo ha, wala pong halong bastos ang ating talakayan tonight. This is for purposes lang, legal discussion po ito, no? Dahil ito naman po ay nangyayari sa totoong buhay. Kung halimbawa po merong physical incapacity to consummate the marriage o walang kakayanan na makipagtalik because, well, hindi tumatayo o kaya walang butas, ay maaari po itong maging basehan para makapagpaanal ng inyong kasal. Pero ang sinasabi po ng batas, no? Meron lamang po kayong 5 taon para isampa ang petisyon sa korte, no? You have within 5 years from your marriage para isampa ang petisyon sa korte. Otherwise, deemed na tinanggap na po ninyo ito and therefore hindi na po kayo makakapagsampa ng petisyon sa korte kapag ka lumagpas na po sa 5 taon. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin may dysfunction sa pag-erect. Yon, tama-tama. Sagot ninyo, Miss Grace Recta. No? Yun po yung sinasaklaw noong physical incapacity to consummate the marriage. Ang tanong ngayon, attorney, what if jutes? No? Naging talakayan na natin ito. What if jutes, attorney? Too small. Okay naman ay too big, no? Hindi ko siya carry, no? Hindi rin po ito ground, no? Para sa inyong, para makipaghiwalay sa inyong asawa. Pero kung halimbawa po, bagaman at normal, no? Ang size o normal o nagpe-perform naman. Pero meron siyang, yung isa doon sa inyo, ay ayaw talagang makipagtalik at ayaw i-consummate ang marriage. Anong ibig sabihin nito? Talagang nagre-refuse na wala namang dahilan, walang valid na dahilan, walang justification para hindi i-consummate ang marriage. Ito naman po ay maaaring pumasok doon sa tinatawag na psychological incapacity. Ibig sabihin wala siyang kakayahan, incapable na mag-perform o tugunan yung mga essential obligations of marriage. Dos Compañeras. Dahil ano nga ba ang naiiba sa pagiging mag-asawa kumpara sa ibang relationship? Magulang at anak, magkaibigan, ito pong pagko-consummate ng marriage, yung pakikipagtalik, pakikipag-niig, pakikipag-isa, ito po yung it makes the difference, or ito po yung nagbibigay ng pagkakaiba sa lahat, no? Because kapag ka nagpakasal, syempre sabi nga nila, you are to become yung dalawa ay nagiging iisa na lamang. Dos Compañeras. At paano kayo mag-iisa kung hindi ninyo nako-consummate ang marriage, hindi po ba? Ayan. Dos Compañeras. So, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, no? Ilan po muna mga paalala, pero pwede po kayong sumali sa ating talakayan 0919-282-6485. And of course, pwede din po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH News Television, DZRH TV 4K live stream sa YouTube. I-comment po ang inyong mga tanong. Gayun din, pwede po kayong magpadala ng mensahe bilang comment sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook Live. At live din po tayo sa DZRH News at DZRH News Television. Magandang gabi po muna sa ating mga kababayan na nanonood sa atin, Erlinda Gonzalez, Federico Bagisi, Magdalena Martin, of course, Ma'am Grace Recta, Taran Del Mundo, at Chef Tata Del Mundo, Gian Michael de Polonia,
At saka magandang gabi rin po sa inyo. Ang daming puso ni Gian Michael. Rom Bart, magandang gabi. At si J. Season Fernandez, Pancho Sabordo Jr., Gael Enriquez, Heart din Gael, ganyan kay Moonbeats and Boboy Puertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Mabibilen Rivera and kabayang Jinky Andrade at syempre itong si Eduardo Narvaez, Fidel Aquino, Tita Ami Miraflor Garcia, Roxanne Costa and Ma'am Irene Almodovar. Nanonood din sa atin Kenneth Arevalo. Ayan. Itong si Nono, yung imbes na magpaanal, pwede po ba dagdagan na lang ang asawa? Siyempre, hindi. Bakit? Kailangan mo nang ipa-terminate ang inyong kasal o pawalang bisa ang inyong kasal bago ka makapag-asawa. Otherwise, kung magpapakasal ka ulit, dadagdagan mo ang asawa mo, yun po ay bigamya na merong kulong. No? Abay, kalaboso ka kapag ginawa mo yun. Dos Compañeras. At ang ating DZRH Malakas promo question for tonight, hanggang ilang taon pwedeng isampa ang annulment of marriage or action for annulment of marriage kung hindi kayang mag-perform sa kama ng asawa? Ipadala po bilang message sa DZRH Dos Compañeras. Private message po And syempre, together with your screenshot ng inyong patunay na kayo ay naka-follow, naka-like sa ating page, and of course naka-share ang ating live broadcast tonight. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Ako pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan sa ngalan ni Attorney Cam, Attorney Rina Seco. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin, no? Wala pong halong bastos, pero ang topic po natin ay ground for annulment ba? Kung baog o hindi nagkakaanak ang asawa. And of course, we have a DZRH Malakas promo tonight. Hanggang kailan o hanggang ilang taon maaring isampa ang action for annulment of marriage kung hindi kayang mag-perform sa kama ng asawa. I-message po yan bilang private message sa DZRH Dos Compañeras. Dos Compañeras. Binabati po muna natin ang happy birthday. At happy birthday ba ito? Ang pogi niyang pamangkin na hindi pala pag-greet daw ng pamangkin niya si Rashid Jules Bahilangon ng Tararia Silang, Cavite. Maraming salamat. Si Rombart po ang nag-message. And of course, happy birthday din sa kuya, no? Si kuya, happy birthday. 50th birthday pala ni Kuya Edward Diaz ang pagbate mula po kay Taran Del Mundo and Chef Tata Del Mundo ng Neighbors Crust, Benavista, Marinduque. Dos Compañeras. Okay, eto si Mitch Seya. Paano kung may sakit at ipinagbabawal ng doktor ang makipagtalik? Again, kapag ka po ipinagbabawal, ibig sabihin, may sakit at ipinagbabawal, ibig po sabihin, meron pong valid ground para, meron pong excuse, no, na hindi tuparin or hindi mo nasundin, no, yung essential, kasama kasi ito yung marital obligation. So, ibig pong sabihin, hindi po maaaring maging ground ito, no. Ang pinag-uusapan po ay hindi makaperform, no? Hindi kayang mag-perform. Ito po ay ground for annulment, which is ibig sabihin valid until annulled ang marriage. O kaya naman, no? Yung usapin po na talagang ayaw mag-perform, capable naman o may kakayahan, pero ayaw makipagtalik. Kagaya ng nangyari po doon sa kaso ni Chiming Choi, no? Kung saan ilang buwan o ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang misis, pero virgin pa si misis, no? Despite the passage of time. So, ibig sabihin, merong deliberate na refusal na i-consummate ang marriage. And therefore, ang sabi ng Korte Suprema, maaring ito ay, kumbaga, ay indikasyon na merong ang psychological incapacity or psychologically incapacitated itong lalaki. Yan. Dos Compañeras. Ayan, meron po muna tayong update mula sa NDRRMC at makakasama po natin ang tagapagsalita ng NDRRMC, Director Edgar Posadas. Magandang gabi po sa iyo, Director Posadas. Magandang gabi, Attorney Rina. Salamat po sa pagkakataon na ito. Sir, mangungumusta po kami, yung mga nasira, may casualty ba tayo, meron ba tayong mga nasugatan? So far, ano po ang report na meron kayo?
ang data na meron Opo, kayo? well, sa ngayon, Attorney Rina, you have to pardon us. Medyo very maliit pa lang yung mga information na nare-receive namin, but I'd like to start from our efforts here at the National Dream OC, yung Operation Center dito sa Campo Aguinaldo. We have already raised our alert to Blue, and this is to focus po dun sa mga efforts natin in support of our affected regional offices doon po sa Mindanao. No? At ang nakita nga po natin from 7.2, ang latest po na pagtaya ng pag-asa ng Seabox, 6.8 na po siya, no? Na magnitude earthquake, at dito nga po ay 72 kilometers sa Sarangani, ano. Attorney, meron aside from yung raising yung blue alert, no, dito sa Campo Aguinaldo, meron ding ang na-monitor natin from our regional offices yung power outages, no, sa General Santos, tsaka sa Sultan Kudarat, and we have also initial report from CAAP po na meron po silang report, no, dito sa General Santos Airport. Ang minor damages lang po, no, with airline crack. And yun pong control tower nila was able to facilitate pa po, no, yung 2 commercial flights, and sabi po nila yung mga pasahero and employees nila are safe and accounted for, and no injuries were reported. Dito naman po sa Davao International Airport, sa Cotabato, and dito po sa Mati Airport, wala pong reported damages, ma'am, ako dito their respective managers. At yun po ang latest natin from the ground, ma'am. But as soon as we get more details, we will report po. Meron pong sinasabing namatay sa Glanza Sarangani. Ito po ba ay na-confirm na ninyo? Kung ang cause nito ay itong lindol? Wala pa po tayong nako-confirm na ganyan, ma'am. But as soon as we get po information, Attorney Rina, siguro sa susunod po natin pag-uusap, we can report that to you already. Pero sir, may binanggit kayo blue warning. Is that, tama ba ang pagkakarinig ko? Opo, blue alert po. Blue alert. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, ma'am, it's raising an alert. Technically, it's raising the alert status ng inyong NDRIM OC, primarily in preparation for a slow onset disaster or in anticipation po sa mga sitwasyon na ganito na posibleng mag-escalate, requiring selective duty personnel, no? At ito nga po ay yung selected duty personnel na yon are our uniformed services, no? Coming from the AFP, the PNP, the Bureau of Fire Protection, and the Coast Guard. At of course, yung lead po niyan ay yung ating Office of Civil Defense. This is ginawa po natin agad-agad dito para mas matutukan natin, Attorney, yung ating mga efforts and yung monitoring system din natin on the ground so that we could also prepare, no, kung may mga pangangailangan sila doon, and mapagkaloob natin agad kung kinakailangan from the national government. Meron pong rock slide sa Glanza Sarangani. Meron po kayong balita kung may nasugatan dito o wala pa rin tayong update sa ngayon? Wala pa po. Ipagpapaumanhin po po ninyo, but as soon as we get reports on this, no, sunod-sunod po, kagaya nga po nitong latest na na-receive natin yung sa CAAP, no, so ni-report na po namin sa inyo. At as soon as we get any verifiable data or information from now on, we will try to, siguro po sa susunod na pag-uusap natin, we will report to you. Pero meron na po kayong idea, may report na po kayo kung gaano kalawak ang power outage sa General Santos? Ito po, ang minention lang dito, ma'am, no, yung buong General Santos plus yung Lebac, no, sa Sultan Kudarat. But I'm sure meron pa pong iba. We have not yet just captured, Attorney, yung iba pa. But I'm sure madadagdagan pa po ito with the extent nitong yung lakas ng lindol po. Pero yung sa telco, I assume wala pa rin. Mahirap. Kapag ka may ganito kasi, minsan naapektuhan din po, yung telco natin. Pero kanina po, we have one official on the ground. He flew there today, no? But kanina naman po nagre-ring yung telepono, but I think it's just a matter of kasi immediately after po yun, Attorney. So baka po they're still busy dun sa, siyempre po, shaken din, ng mga tao natin that they are safe. Opo. Sige sir, maraming salamat po at makikibalita kami sa inyo, ha. Thank you very much. And I know nag-overtime kayo ngayon, mas busy kayo ngayon para dahil dito sa nangyaring lindol.
Opo, nakatutok po kami. It's the least that we could do, ma'am. And we hope that pagdasal din po natin, samahan po ninyo kami sa dasal for the safety of our people there. Any advice po sa mga kababayan natin na apektado? Opo, importante po, medyo malakas itong lindol. So, we expect po yung aftershocks dito. Plus, we stay away from yung mga reported buildings po na bumabot sa king ceiling at saka yung mga, alam naman po natin yung mga medyo lumang buildings na posible pong gumuho, or we have, kagaya po ng sabi nyo, minsan may mga malapit tayo sa mga bundok or mga burol na naging saturated na rin po this past few days because of yung mga pag-ulan. At any paggalaw po ng lupa would cause landslide. Iwasan din po natin yung mga areas na yan. At yung po natin, yung duck cover and hold natin, and then mag-select tayo ng open space that is clear of any debris or any yung mga falling objects po para maging safe tayo, and we expect po mga aftershocks after this earthquake, and we continue to be safe po. Ipapractice lang po natin yung dati nating ginagawa. We have been doing this for the longest time, and ito hindi na drill, but this is the real thing. Yes. And so we continue po to call on our people there to be calm. Panatiliin nating alerto tayo para kung meron man po mga aftershocks, then we can keep ourselves safe po and our family safe. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Director Edgar Posadas ng NDRRMC. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Okay, narinig po ninyo ang NDRRMC spokesperson, Director Edgar Posadas. Ayan, sana hindi na madagdagan, hindi masyadong malawak ang pinsala. Bigyan pansin ko lang, damage and damages. Damages, bayad pinsala. Ang damage, pinsala. Yun po ang pagkakaiba nila. Anyway, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan patungkol din po kung sa ground nga ba na ituturing for annulment of marriage itong hindi magkaanak o kaya ay baog, no? Dos Compañeras. Grabe yung shift, Grabe yung shift mula sa lindol sa pagiging baog. Ayan. Anyway, again, relax lang po kayo, but stay alert para sa mga kababayan natin doon sa mga naapektuhan ng lindol. Yan, merong question kasi dito. Itong si Butch Gargantilia, OFW po ako, may 3 anak kami bago ako umalis papuntang ibang bansa. Nabalitaan ko na may kinakasama at may anak na sila, tapos ang mga anak namin nasa Bicol daw po. Paano po mag-file ng annulment? Actually, yun pong marital infidelity, pangangaliwa, no? Ay hindi po siya ground for annulment of marriage. Ito po ay basehan lamang or batayan lamang para sa legal separation. Sa legal separation po, nananatili kayong kasal. Ibig pong sabihin, separation from bed and board lamang po ito. Just the same, kapag ka po kayo nakakuha ng annulment decree, no, ang tanging mangyayari lang po ay magkakaroon na ng separation ng inyong mga pwedeng hilingin, yung separation ng inyong properties, yung pong guilty spouse, yung erring spouse ay hindi na magiging tagapagmana ng isang nung innocent spouse. So, ganun po yung mangyayari. And of course, no, hindi siya pwedeng manghingi ng sustento sa iyo, no, kapag kaganyan. At hindi rin siya kung sakasakaling mauna ka, ay hindi siya maaaring maging benepisyaryo, no, ng iyong insurance. Ayan, yun po yun. Dos Compañeras. Pero ito pong sitwasyon ninyo na nagkaanak pa sa iba at nakikisama na, ito po ay tinatawag natin, no, na adultery. Kung ang babae po ay nangangaliwa, ang tawag po dito ay adultery, a single act of sexual intercourse ng isang babaeng may asawa, yung pakikipagtalik niya sa iba other than yung asawa niya, ay constituting adultery po. Pero kapag lalaki ang nangaliwa, no, ito ay tinatawag na concubinage. Pero hindi po pareho ng mga kondisyon dahil unfair po ang batas at ang sinasabi po para maging managot, no, maging liable for concubinage ang isang lalaki. Meron 3 lang sitwasyon. Una, sex under scandalous circumstances. Ibig sabihin,
yung pinangangalandakan ng kanyang pangangaliwa, no? Hindi ibig sabihin na nagtalik sa plaza o nagtalik sa parking area o dun sa kung saan. Pero ibig mong sabihin, pinangangalandakan, no? Itong kanyang pinangangalandakan ng kanyang pangangaliwa. Pangalawa, no? Ibinahay, no? Sa ibang bahay ang isang babae, ang kanyang kinakasama. O kaya naman po ay ipinisan doon sa kanilang marital home o sa kanilang conjugal dwelling. Dos Compañeras. So yun po yun, no? So maaari po kayong may basehan, Butch Gargantilla, may basehan po kayo para makapagsampa ng kasong kriminal laban sa inyong asawa at sa kanyang kinakasama sa ngayon. Dos Compañeras. Ayan. So merong question dito, Attorney Rina. Okay. Nagkakatuwaan lang daw sila. Actually, hindi po dapat na ginagawang katuwaan yung pagkakulang. Halimbawa ikakulangan o problema ng isang tao, syempre, nasasaktan din po yung mga ganyan, yung ating mga kababayan ng ganyan. No? Vil Jose, si Attorney Campo ay somewhere. Hill Ocampo, magandang gabi sa'yo. Gayun din, may question dito. Hinahanap ko pa yung isang question Dahil si Merlinda Bio Ibale, sabi niya ganun, paano kung hindi na nagsusustento ang asawa simula ng sanggol pa ang anak niya, di nagparamdam at di nakikialam sa pamilya niya at di na siya malocate. It's been 32 years. Ano po ang pwedeng gawin? Ano po ang gusto ninyong gawin? Unang-una, kung hindi po kayo nagdemand ng sustento mula pa, ay wala na po kayong matatanggap na sustento. Yung mga tinatawag na support in arrears, hindi po ito marirecover kung in the first place. Bagaman at may karapatan kayo na magdemand, ay hindi kayo nagdemand ng sustento. Ibig sabihin, pinapalagay ng batas na ay hindi nyo kailangan kasi hindi kayo nang hingi. Kaya the first thing you should do kapag kayo hindi nagsusustento is send a demand letter, no? Dahil yun po ang reckoning period ng computation ng sustento. Ibig sabihin kung kailan mag-uumpisa ang pagbabayad na o pag-iintrega niya dapat ng sustento. At kung hindi niya ito iniintrega, ay maaari po ninyo itong ma-recover. At kung nagkautang kayo, no, dahil sa hindi niya pagsusustento, ginamit ninyo sa mga importanteng mga pangangailangan ninyo, maaari po itong ipasagot doon sa asawang hindi nagsusustento. Ayan. Sabi ni Abigail Enriquez, kasuhan mo na lang ng adultery ang OFW mo. Ang adultery, sir, OFW ang misis mo. Yan ang sabi niya. Ayan, merong question dito. Kung halimbawa po, itinago po na baog siya. Alam naman pala niya na hindi siya pwedeng magbuntis. Hindi niya sinabi. Hindi po ba fraud yun? Ito pong, yung non-disclosure po ng kondisyon na gano'n na hindi pala maaaring magkaanak, ay hindi po ito pasok doon sa mga fraud na idinidetalya ng Article 46 ng Family Code. Dahil ang sinasabi po yung mga fraud na kino-contemplate po doon, yung non-disclosure ng previous conviction by final judgment of the other party involving a crime involving moral turpitude, ganyan din concealment ng asawang babae, no, of the fact na noong time na ikinasal sila, buntis na pala siya at ibang lalaki, no, ang tatay ng kanyang ng kanyang dinadala. Ayan, yun po ang kasama doon sa fraud na yon. Dos Compañeras. Kasama din sa fraud yung concealment ng pagtatago na meron siyang sexually transmitted disease o kaya homosexuality or lesbianism na existing at the time of the marriage. At sabi po ng batas, wala ng ibang uri pa ng misrepresentation, deceit as to character or health, rank, fortune, or chastity shall constitute fraud, no? Na maaring maging ground for annulment of marriage. So ibig sabihin, limitado lang po yung fraud, uri ng panloloko na maaring maging basehan para sa annulment. Dos Compañeras. At again po, kapag ka po annulment of marriage, within 5 years po mula sa kasal, dapat ito ay naisasampa na. No? Unless of course, may iba pa pong ground na sinasabi po kasi ng batas, no? Na hindi ko na lang muna i-discuss because we'll have a separate discussion on that para din po hindi tayo maligaw. Ayan, meron pang question dito, sabi niya, Attorney, paano naman kung halimbawa yung lalaki,
itinago na nakabuntis siya ng iba bago pa sila ikinasal. Hindi rin po ito kasama doon sa mga fraud na kino-contemplate na pwedeng maging basehan para sa annulment of marriage within 5 years from the celebration of the marriage. Dos Compañeras. Magandang gabi po. Itong question na tungkol sa napikot. Yung tungkol sa napikot, nasaan na ba gayon? Pinikot kaya sumiping. Kasi alam nyo po, yung pikot o tinutukan para magpakasal, yung pikot na tinutukan, ginamitan ng dahas, tinakot, yung mga shotgun wedding, yan po ay pwede pong maging ground for annulment of marriage. Pero kapag ka po halimbawa nagpatuloy pa rin o kinasal kayo pero nawala na po, nag-stop na yung threat sa buhay ninyo, nagpatuloy pa rin kayo, maaaring hindi na po ninyo hindi po ninyo magamit yung provision ng batas for annulment of marriage. Ayan. So, again, pagka ito pong ganitong sitwasyon sa annulment of marriage, ay limitado lang po yung maaaring period within which to file the case in court. Dos Compañeras. Pero kung halimbawa po, ang sinasabi niyong pikot ay tinutukan ng barel para sumiping, hindi involve ang kasal, kapag ka po tinutukan ng barel, maari po itong panggagahasa, rape po ito, no? Ibang usapin po naman yon, criminal po yung kaso, di ba? Dos Compañeras. Eto, may question dito. Sana po may divorce na sa Pilipinas sa kasi sobrang mahal po ng annulment. Battered wife po ako. Wag po ninyong, kung kayo po ay battered wife, wag po ninyong titiisin, manghingi po kayo ng protection order. At mas maganda po, na makipaghiwalay na lang kayo, kung ganyan. Kung nanganganib ang inyong buhay, maaari din pong manganib ang buhay ng inyong anak, hindi po, I won't advise you na magpakatanga sa ngalan ng pag-ibig dahil nanganganib po ang buhay ninyo kung kayo ay sinasaktan ng inyong asawa. Okay, merong question dito si Ford. Okay lang, question lang po ma'am. Nakipaghiwalay po ang asawa ko. Wala po akong say sa hiwalayan kasi po nag-anak ako sa iba nang kasal na kami. True naman, at nag-usap na po kami ng annulment na ang next step. Ang tanong ko lang po ma'am, siya ba ang magpa-file o pwede ako kasi nasa abroad na po siya? Okay. Yun pong marital infidelity is not a ground for annulment of marriage. It's a ground for legal separation. Kung halimbawa po, mas maganda na makipag-usap kayo ng personal sa inyong abogado, lawyer of your choice, para maaral po kung merong ibang basihan na kung saan maaring ipawalang bisa o maideklarang walang bisa ang inyong kasal. Pero definitely, yung marital infidelity ay hindi po yun basihan for annulment of marriage. Ngayon, sa annulment of marriage, ang tangi pong may karapatan na magsampa ng petisyon ay yung innocent spouse. Hindi po magsasampa yung erring spouse o kahit sa legal separation. Bakit? Ang siniswerte ka naman. Kung halimbawa ako si Raulo, sasabihin ko, mangangaliwa nga ako para makapagsampa na ako ng kaso. Hindi po ganoon. Yung innocent spouse ang binibigyan ng kapangyarihan o kalayaan na magsampa ng petisyon sa korte. Dos Compañeras. Yun pong abandonment ay hindi po siya ground. Itong question kasi ni Merlinda B. Ibale, kung ground ba yung abandonment. Yung abandonment po ay ground for legal separation lamang but not for annulment. Mananatili po kayong kasal kahit pa kayo ay legally separated na. Legally separated means separation from bed and board. Hindi pa rin po pwede mag-asawa, hindi pa rin po pwede makipagtalik sa ibang tao kahit pa kayo ay legally separated na. Dos Compañeras. May question dito si Rosifine, ano pong status ng divorce? No to divorce ako, magwawagi ang mga iiyak ang mga original na kasi mapupunta lahat sa anak sa labas tapos magiging illegitimate pa ang bata. I think you are misinformed, Miss Rosifine, because totoo po, wala pa po tayong diborsyo dito sa Pilipinas, pero hindi po ibig sabihin ay triumph ito ng mga mistresses or ng mga paramour, Hindi rin po ibig sabihin na iiyak ang mga anak. Hindi po porket hindi naghihiwalay, hindi umiiyak ang mga anak,
mali rin po ang pagkakaintindi nyo na mawawala ng mana o ng share o karapatan ang mga legitimate. In fact, no, nananatili pong lamang pagdating sa mga karapatang magmana ang mga legitimate children. Sa annulment of marriage po, no, at saka sa divorce, no, hindi po nawawala yung status na pagiging legitimate, no. Mali lang po siguro ang pagkakaintindi. Mas maganda po na aralin po ninyo ang mga proposal na ito para magkaroon po tayo ng informed opinion or informed judgment, at hindi tayo basta-basta nagdidesisyon o gumagawa ng opinion ng walang tamang basihan, no. Total naman, no, lagi tayo sa social media. Let us have an informed choice. Matalino na tayo. Dapat inaalam natin ang basehan bago tayo bumubuka ng bibig natin, no? Paalala lang, no, para po syempre mas maganda kung may basihan o malinaw na batayan ang ating mga opinion sa mga bagay-bagay. Dos Compañeras. You're welcome po, Ma'am Merlinda Bio Evale. Maraming salamat po sa inyo. And of course, magandang gabi po muna sa mga nanonood sa Buena Vista, Marinduque, lalong-lalo na mga tsahin ko dyan. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Ma'am Grace Recta, kaya makinig o mag-tune in palagi sa DK. Maraming natututunan sa programang ito. Thank you very much, Ma'am Grace Recta. Again po, inuulit ko po yung ating DZRH Malakas question tonight. No? Ang tanong, hanggang ilang taon pwedeng isampa ang action for annulment of marriage kung hindi kayang mag-perform sa kama ang asawa. Yun. Ibig pong sabihin siya ay may erectile dysfunction, no? Hindi tumatayo, walang butas or whatever, no? Yan po 'yun. Pero yung baog at walang walang kakayahang manganak or mag-anak, yun po ay hindi yun basehan. Okay? Yan. Dos Compañeras. Maraming salamat po at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. It's 11 minutes before 7:30. Ibig sabihin, it's 7:19. Tama ba ang computation ko sa math? Magandang gabi po muna at Lily Baraden, Ate Ching Elag, at syempre yung mga nanonood pa sa atin. Again, happy birthday sa'yo, si Kuya Edward Diaz, ang pagbate. 50th, golden birthday. Tama doon. Matawag doon si Star Ann Del Mundo and Chef Alwin Del Mundo ng Neighbors Crest Marinduque. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Yung mga libo-libo pong nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin kung ito bang pagiging baog o yung hindi magkaanak ay pwede bang ground for annulment. Sinabi na natin na hindi, no? Ang ground po for annulment of marriage ay yung may problema, hindi kaya mag-perform, no? In fact, kahit jutes yan, basta kaya pang mag-perform, hindi po ito maaari maging basehan for annulment of marriage. Dos Compañeras. Okay, merong question dito. What if my previous knowledge na hindi makaperform? Actually, kasi ito po ay kasama sa fraud, pero kung may previous knowledge, walang lokohan nang nangyari. So therefore, hindi mo maaaring sabihin na, hiwalay na tayo, hindi ka hindi ka makaperform, no? Alam mo palang hindi nagpi-perform, 'di ba? You are hindi ka na maaaring i-claim na ayaw mo dahil unang-una alam mo na pero ginusto mo pa rin. Nagpakasal ka pa rin. Dos Compañeras. Ayaw, gusto-gusto, tapos ayaw naman pala talaga, no? Kaya importante din, kinikilala natin ang ating mapapangasawa. I just don't know how. I am not promoting premarital sex. Okay, magandang gabi po muna sa ating iba pang mga tagapakinig, lalong-lalo na sa General Santos City. Hindi tayo live ngayon sa DZRH News Jansan dahil po sa malawakang power interruption. Pero meron po tayong question dito. Sabi ni yung question dito, ako po ay
Ito po si Dana, or how do you pronounce this? Dana or Dana? Sabi niya ganon. Ako po, isa case ko po yung ex-husband ko po ay married na pala bago kami ikinasal. Hindi ko naman po alam na sinungaling yon. Mabilis lang ba yun? Okay. Ito pong kasal na, bigamous marriage. Ikaw, pangalawa kang asawa, no? Pangalawa kang pinakasalan. Ibig pong sabihin, ito po ay ground for declaration of nullity. Madali po ito. Bakit? Kailangan nyo lang pong patunayan na ikaw, na iyong pinakasalan mo ay may asawa na, at validly subsisting pa yung kasal nang kayo ay ikinasal, and therefore void ab initio. Anong ibig sabihin nito? Void from the very beginning ang inyong kasal. Madali lang po ito. Dos Compañeras. Okay. Meron pang question dito. May habol pa ba, si Jemima, may habol pa ba ang mister ko sa mga naipundar ko na hindi naman nakapangalan sa akin kung kaya po niyang mapatunayan na kayo ang totoong may-ari nito at itinago lamang ni sa kanya? Maaari po kung kayo po ay hindi walang prenuptial agreement na total separation of property. So yun po yun. Dos Compañeras. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, hanggang ilang taon maaring isampa ang annulment of marriage or action for annulment of marriage kung hindi mag-perform sa kama ang asawa? At ang sagot, hanggang 5 taon mula sa pagkakasal. Yan. At ang winner po natin, winners, no? Dalawa ang winners natin tonight, tig 500 pesos. First winner po natin, parang ngayon ko lang napakita ang pangalan nyo. Ayan, nasaan na ba ito? Yan, first winner natin, Jack Roberto. Congratulations sa iyo. At another winner natin, ganun din ang sagot niya, within 5 years. Tita Ami Miraflor Garcia. Alam niyo po, si Tita Ami po, naging tita ko na yan dahil dito. Ang dami ko na naging tita, mami, ate, yan. So, sa pamamagitan po ng programa natin dito, marami po sa mga tao, mga binabanggit ko, ay hindi ko personal nakilala. Yan, dito ko na lang po nakilala. So, ibig pong sabihin, binavalue po natin ang ating mga tagapakinig. Dos Compañeras. At meron kaming isang BFF ni Attorney Cam dito, si Gael Enriquez, gayon din si Kenneth Arevalo. Mga suki natin dito, ewan ko lang, bumitaw na kasi si Sandy Navarro, pero itong si Dean Carlos na nanonood pa rin sa atin, gayon din si Sir Eduardo Narvaez, nanonood pa rin sa atin yan. So maraming salamat po sa inyo. Anyway, hanggang sa Lunes po magsama-sama po ulit tayo at antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension dito lang po sa DZRH. At lahat po ng hindi ko nabate, magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ang mga nandoon po sa mga naapektuhan ng lindol ay again, mag-ingat po tayo. Stay calm, stay alert. Again, paalala po natin, duck, cover and hold, humanap ng ligtas na lugar kung sakali pong yayanigin pa po kayo. At of course, pinaplano po dapat bago kayo matulog tonight, alamin niyo saan ba kayo tatakbo sakaling makaramdam ulit ng mga pagyanig. At syempre, kung hindi na po ligtas ang tinutuluyan ninyo, maaari po kayong pumunta sa ibang lugar, pumisan muna sa kamag-anak, no, na merong mas ligtas na bahay. Ayan, mag-iingat po ulit tayo. Nakasama niyo po ang nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone! Dos Compañeras.